At narito na naman ang mainit na balita mula sa mundo ng politika. Ang ating headline ngayon ay patungkol sa isang controversial na issue na kasalukuyang kinakaharap ng Administrasyong Marcos at ang papel na ginagampanan ng Korte Suprema sa paglutas ng mga katanungan ukol sa mga labi ng mga hindi pa kilalang tao na natagpuan sa ilang bahagi ng bansa. Ayon sa mga ulat, ang mga labi ay natuklasan sa mga lupain na pag-aari umano ng pamilya Marcos. Sa isang desisyon ng Korte Suprema, inatasan nila ang Administrasyong Marcos na magbigay ng malinaw na paliwanag at mga dokumento hinggil sa mga labi na natagpuan sa mga lupain na umano'y konektado sa kanilang pamilya. Ang desisyon ay nag-ugat mula sa mga aligasyon na ang mga labi ay maaaring may kaugnayan sa mga hindi pa nasusolusyonan na kaso ng pagkawala ng mga tao noong panahon ng batas militar. Ayon sa mga eksperto, ang mga natagpuang labi ay posibleng magbigay liwanag sa mga hindi pa nalulutas na kaso ng mga nawawala at pinatay na mga tao noong Administrasyong Marcos. Ang mga labi ay natagpuan sa isang saksi ng hindi inaasahang pagkakataon at agad na iniulat sa mga otoridad. Sa ngayon, patuloy ang investigasyon na isinasagawa ng mga kinauukulang ahensya upang tuklasin ang mga detalye at tiyakin ang mga pangalan ng mga biktima. Sa kabila ng mga ulat na ito, mariing pinaninindigan ng Administrasyong Marcos na walang kinalaman ng pamilya sa anumang paglabag o krimen. Ayon kay President Kuting ng Norte Jr., ang mga natagpuang labi ay hindi nagpapakita ng anumang ebidensya na magdidiin sa kanila. Pinanindigan din niya na sila ay handang makipagtulungan sa mga otoridad upang mapadali ang pag-usad ng investigasyon. Sa kabilang banda ay pinahayag ng mga grupo ng mga biktima ng batas militar na sila ay nagsasagawa ng mga kilos protesta upang ipakita ang kanilang suporta sa mga pamilya ng mga nawawala. Ayon sa kanila, panahon na upang managot ang mga dapat managot at ibalik ang katarungan para sa mga biktima ng rehimeng Marcos. Nagpaabot sila ng apela sa Korte Suprema upang tiyakin na ang proseso ng investigasyon ay magiging makatarungan at tapat. Patuloy ang pagsubok na ito para sa Administrasyong Marcos at ang mga susunod na hakbang ng Korte Suprema ay magiging mahalaga sa pagtukoy ng katotohanan. Ang mga pamilya ng mga biktima ay umaasa na magkakaroon ng katarungan sa kabila ng mga matagal ng issue. At yan nga ang mga balitang ating pagkakatutukan, at kung bago ka pa lamang sa aking channel ay huwag kakalimutang mag-like, share and subscribe para updated ka sa aming mga bagong balita dito sa Tatak Pinas. Natin kung sino-sino ang mga ito. To ask you this question, pero meron na po kayong line up ng inyong mga iboboto bilang senador? Ako merong 5. Yung bago sa akin. Kasi given na yan sila Senator Bongo, at sila Bato, anybody. Ako gusto ko talaga, unang-unang senator ko talaga, nakikita nyo naman yan sa Facebook ko, si Congressman Marcoleta. Ayan. Sobrang siyang love for some Gusto rin reason. namin yun. Actually, Kasi, yeah. sorry. Yung last election, kung tumakbo siya, iboboto ko eh. Kasi Sayang, gusto mo. talagang may paninindigan. And you know, ano siya like nung sa Congress, she's really trying to protect his fellow congressman. Parang kinokorek niya. Pero rather than listening to him, tinake nilang bad, parang tinake nilang masama. And he's a lawyer, he knows what he's saying. Yes. And he's been there for how many years? Parang 20 years na. Di ba? Parang ilang presidente, vice president, ang dami ng pinagdaanan. Yung mamang yun, ano na yun, yung principle nun, yung integrity nun, buo yun as a politician. Yes. You know? Sa tingin pa dun, ma'am, hindi biro yung ginawa ni Congressman Marcoleta. Yung tinatanong niya about sa 6 trillion. Oh, yes. Hindi biro yung kaya talagang bumilip din kami dun sa kay Congressman Marcoleta. May paninindigan. Then yung yung second ko is yung second kong narinig si Doc Willie. Not really. Yung Doc Willie. Ako naman, the reason why I want him, kasi nga, because of what's happening in PhilHealth. Yes. And a person who's yung parang nagkasakit siya, that he experienced it, tas yung talagang very devoted siya with health thingy, diba? So I know that he will do good. Yes, kasi number one, yung health system natin sa Pilipinas Yes, worse talaga. yes, Grabe. exactly, diba? Katulad ang sinabi nito na ako muntik na ako mamatay kung di ako nadala sa Singapore, baka wala na ako ngayon. True. And those are the main and basic nga yan sa atin, especially sa mahihirap. Yes. Ang daming mahihirap. And it's sad. Kaya nga yung budget natin, di ba, ang sabi nga na 45 billion lang ba kailangan para malibre na lahat, mabayaran na lahat. But rather doing that, kinuha nila yung fund na yun. Yung funds na yun, nilipat pa. Di ba, how can you do that to yung mahihirap, di ba? Tsaka problema, ma'am, yung sa health niya, di
dadalhin sa bridge. Exactly. So, Totoo. parang saan ka po? Bakit? For what reason? Oo, kasi Yeah. ano yan ang tao para sa health. Dadalhin mo sa tulay. Yeah, tapos yung third ko, yung nag-declare si Attorney Vic. Rodriguez. Yes. Kasi yung si Pastor Kibuloy, nung may nangyayari sa KOJC, talagang sasabi ko, sana tumakbo siya. Tumakbo talaga siya kasi may boto siya. Ang dali lang manalo for para sa kanya. Tsaka marami siyang He deserved napanalo. it. Exactly. Yung mga Kung kaya niya panalo yung mga iba, kaya niya panalo yung sarili niya. And he deserved it more than anybody else. So, sa akin yun. Tapos yung pang ano ko nga, Pastor Kibuloy, yan, 5. Comar Coleta, Willie Ong, kasi sila yung nagpahayag agad eh. Kasi nalaman ko na lang si Pastor Kibuloy nung nasa ano na siya, sa Manila Hotel. Kasi na nagulat ako, tumakbo pa nga ako. Di ba remember? Naiyak pa ako. But So anyway, kulang pa. Kulang pa. Marcoleta, 4 pa lang eh. Tibuloy, hindi ka pa kumpleto. Attorney Di ba, kulang pa? Kulang pa. Yung isa ko, also si yung magre-represent din sa entertainment industry. Iniisip ko, si Jimmy Bondoc. The reason why, sabi nga nila, bakit siya? Eh di ba, hindi naman siya nakikibakaw. Sabi ko, secretly, tumutulong yan. Tapos second to that, sabi ko, kasi chinek ko rin naman, naghanda siya. Nag-aral siya. Hindi man, bagong lawyer man siya, pero at least, alam mo yan, tuloy-tuloy siyang mag-aaral about it. And you know that he has good intention kasi nag-aral siya eh. Tsaka mahirap yung ginawa niya, Oma. Yung mag-aaral ka sa gabi, tapos magtatrabaho sa umaga. Kumbaga yung dedication mo na, Yeah. what more pa ako, magtatrabaho sa Kaya isang pupuntahan So, i-summarize natin ha. Yung mga senatoriables ni Miss Cathy Binag, nandyan na si, hindi mawawala, si Bongo and Senator Bato. Ano na? Plus 5. Agree ba kayo, Congressman Marcoleta? Comment. Doc William. Ako. Lahat ito. Okay ako. Marcoleta, Doc William, Attorney Vic Rodriguez, Pastor Apollo Kibuloy, and Attorney Jimmy Bundok. So, 7 na ang kanyang, So, agree ba kayo doon? Isasama ba natin sa balota itong 7? Nasa inyo na yon. Basta ako, doon ako kay Congressman Marcoleta, dapat nung 2022 election pa sana. Nagtuloy-tuloy lang sana, iboboto ko. Sayang lang at umatras. But siguro, all things work together for good, sabi niya ng Panginoon. Baka ito na ang panahon na mananalo siya. Lumalabas na siya sa mga surveys eh. Yung kaninong survey ba yun? Yung nasa top 12 siya. Kalimutan ko na eh. Nandiyan na siya sa winning circle, si Attorney Marcoleta. Okay, Doc Willingong, may isang survey na number 2 na si nag-alos tie sila ni Erwin Tulfo. Again, nakalimutan ko kung sino yung nag-survey. Isang credible na survey group. 41% ang nakuha ni Erwin Tulfo, 40% ang nakuha ni Doc Willie Ong. Kailangan natin ang mga taong katulad nila. Ako personally, natulungan ako ni Doc Willie Ong sa kanyang mga vlog sa YouTube. Mula nung nanood ako sa kanya nung kasagsagan ng pandemic, sinunod ko lahat yung mga payo niya at ito ngayon nagresulta. Much healthier ako ngayon. Nagkaroon ako ng lifestyle change at ang isang naka-influence sa aking lifestyle change, si Doc Willie Ong. Salamat, Doc. Sana malampasan mo ang pagsubok na ito sa iyong buhay. Mananalo ka laban sa kanser. Mananalo ka rin sa eleksyon para yung believe ka talaga sa yung puso ni Doc Willie Ong gusto niyang tumulong. Doc Willie Ong, okay. No problem na kay Attorney Vic. Talagang yan ang mga kailangan natin na mga tipo ng senador. Matalino,
may tapang, may malasakit at lalabanan ng korupsyon. Ang isang pahayag ni Atty. Vic na gustong-gusto ko, kung mananalo siya, gagawin niyang makakaya niya para mapawalang bisa yung resolution number 10. Concurrent resolution number 10 na kung saan nagbibigay ng authority ba o sistema, inaalaw ang sistema ng mga mambabatas, certify lang nila na nakagastos sila ng millions of pesos, yun na yun. Ang kanila, wala nang mga resibo, wala na, panluluko yun. So, dapat mawala yung concurrent resolution number 10. Okay, may idagdag lang ako. Kung ako, idagdag ko si former COA Commissioner Heidi Mendoza. She's a woman of honesty, integrity. Kung gusto natin na yung budgeting process magkaroon ng transparency, kailangan natin itong si Commissioner Heidi Mendoza dahil sa karanasan niya sa COA. Siguro pag nanalo itong si Commissioner Mendoza, isa rin yan sa magtatanggal, isa siyang makakatandem ni Atty. Vic para mapawalang bisa ang resolution number 10. Okay. Isa pang idagdag ko. Hindi ko pa ito final si Colonel Ariel Querubin. Napatunayan niya na ang kanyang sakripisyo, tapang at malasakit. Kailangan natin ng isang Medal of Valor awardee sa Senado. So, yun po, mga amin-amin lang ito, nasa inyo na kung paano kayo makabuo rin sa inyong senatorial lineup. Salamat, Miss Cathy Binag. Yung, kumbaga, parang it is what do you call that? A central command wherein there is a secretariat na doon tatawag for the reward money. Have you heard about the word secretariat na centralized? May naririnig lang po ako, Mr. Chair, pero ganun din po, wala po akong personal knowledge. Okay, dito po sa affidavit ni Miss Rohina Garma, binabanggit niya dito yung sa second affidavit, a certain personality. Ang name po niya is Sunny Buenaventura, who have given her a reward money for a certain debt in the amount of 20,000. Meron ka rin bang nabalita tungkol dito sa kay Sunny Buenaventura about giving this reward money? Wala po akong, hindi po ako na-assign kasi ng local. Hindi ko po masiguro yan, Mr. Chair. Okay. Mr. Chairman, I think, I don't know if we have invited already this person, no? Si Sunny Buenaventura, but meron na tayong show cause order kay Sunny Buenaventura. And there is also a certain Sergeant Suwan who gave also 20,000 to Miss Rohina Garma for certain accomplishment. Also, a payment was given also. Have we invited also? Yes, Madam. Mr. Chair, namatay na po yan. He was shot sometime parang 2021 po. So namatay na si Sergeant Suwan. Opo. How about si Boy Alce? Namatay na rin po, illness po. Cancer. Okay. But si Muking ay boy pa. Si Muking we have already invited also, no? And cited motion for show cause order ata. Show cause order na tayo. Okay. Miss Garma, siguro si Miss Garma naman tanongin ko. Kasi dito sa affidavit mo, may nakalagay dito na your first appointment sa Davao Police Office, 1999 pa. Excuse me. January 1999, you were appointed as Chief of Women's Desk sa Davao Police Office. Is this correct?
That was my second assignment with Davao City Police Office, Mr. Chair. What was your first assignment? 1997, August, HRDD, and then by October of 1997, team leader of the anti-vice. Yes, it was here. So, nung after your graduation, noong 1997 August, na-assign ka sa Davao City sa administration of Mayor Yes, Mr. Chair. Rodrigo Roa Duterte. At noong 1997 October, appointed ka naman as team leader of the anti-vice unit. Yes, Mr. Chair. At noong January 1999, hindi na si Digong ang presidente. Ang mayor. I think, yes, Si Mr. Ben de Guzman Yes, ang Mr. mayor. Chair. Yes. So in other words, naandun ka na sa Davao for so many years. Yes, Mr. Chair. At doon mo nabalitaan yung tinatawag na Davao Death Squad because you were there since 1997, 1998, 1999. And when you were assigned sa SASA as commander of Santa Ana Police Station from 2012 to 2016, that is 4 years. 4 na taon ka sa SASA. Almost 4 years, Mr. Chair. It's just 3 years and 6 months, I think. So in other words, matagal ka na rin talaga sa Davao na na-assign sa different positions. Yes, Mr. Chair. At dito mo sinasabi sa iyong affidavit yung mga nasaksihan mo na mga pagpatay sa iba't ibang klase ng mga tao implicated in different crimes with certain amount given after the job was done. Yes, Mr. Chair. Yes, at Mr. Chairman, andito po lahat yun is nagnakaw, akyat bahay, yung mga binabanggit po dito sa affidavit ni Ms. Garma. And amount of 20,000 was given by those personalities that you have mentioned here. And there was also in your affidavit about the 5,000 that are being given every month para sa reimbursement naman na Yes. binibigay ni Yusek Muking. Yes, Mr. Chair. So, basically, Mr. Chairman, this is the pattern that was done in the Davao City during the time of the then Mayor Rodrigo Roa Duterte. And, ito yung nakikita natin na nangyayari sa buong bansa. And we need these personalities, Muking and si Pedro Parungo to be here in the next hearing, Mr. Chairman. So, for the meantime, Mr. Chairman, yun po muna at maraming salamat po. Thank you, Congressman Dan Fernandez. Just a short question lang para kay Colonel Leonardo. Colonel Leonardo, I recall that during the time when the President Duterte called all the alleged scalawags in the Philippine National Police, hindi ba nagpatawag siya ng isang meeting sa Malacanang? Sa Malacanang ba yun? Colonel Leonardo? Sorry, Mr. Chair. Wawan mo, kumakain muna. Si Garma muna, tanongin mo paano. Sige. Mr. Chair, Hindi po ba nung naging presidente ang ating dating Pangulo, in one occasion, he was seen on TV na nagagalit sa mga pulis na allegedly ay involved sa recycling of drugs. Ito yung mga ninja cops na binabanggit mo kanina. Tama po ba yan? Na nagpatawag siya ng meeting? I believe mga scalawag sa rogues cap po yun, mga So yung mga rogue members rogue ng PNP, pinatawag ni former President Duterte sa Malacanang. Tama, no? napanood ko lang po, Mr. Chair, pero wala po akong personal. So wala ka doon. Wala po ako, Mr. Chair. During that time, where were you assigned?
CIDG 11 lang po ako, Mr. So CIDG 11 ka na. And you know, nung pinatawag ni dating Pangulong Duterte ang mga scalawags na ito, sinermonan niya ito eh. Kasama niya si Chief PNP Bato de la Rosa, tama? Parang nandun po, Mr. Chair. Napanood ko lang po sa TV, Mr. Chair. And nandun din yata si General Oka Albayalde. Kung if I remember correctly, dun sa screen grab o yung news na yon, nakita ko na nandun yung mga nakapila, yung mga pulis na mga scalawags at sinabi, tinapon sila lahat sa Mindanao. Is that correct? Parang gano'n po, parang nire-assign. I'm not sure, Mr. Chair, kung saan po pinadala, Mr. Chair. So you have no idea kung saan pinadala. Napanood ko lang po, Mr. Chair, sa Kaya ako natanong kasi sa iyo yan dahil ang pagkakaintindi ko, ayon sa salaysay ni Colonel Garma, na ikaw ang overall o sentro. Ikaw ang nasa sentro nitong implementation ng Oplan Tokhang at saka Double Barrel. And part of the policy or the program is to discipline yung mga scalawags o yung mga rogue PNP members. Hindi ba kasama yan sa pulisiya ng war on drugs? kasali po, Mr. Chair. So kapag ganyan, halimbawa ikaw ay scalawag, identified ka na scalawag, tinatransfer ka. In fact, maraming Mindanawan ang nagre-reklamo, bakit sa Mindanao tinatapon? Kung di rin ako nagkakamali, nung sila tinapon doon, nagkaroon pa ng insidente ng patayan. Do you recall and remember those incidents na nangyari sa Mindanao? Na kung saan yung mga itinapon ng mga scalawags namatay doon sa Mindanao, kung saan sila na-assign. Mr. Chair, I have no any particular information regarding that, Mr. Chair. It's, But you know that there were scalawags that were reassigned from their original post or units, tinapon sila somewhere in Mindanao. You're aware of that. meron pong ganon, Mr. Chair. Would you be able to give us an estimate kung ilan number ng PNP scalawags ang itinapon papunta doon sa Mindanao? Mr. Chair, wala po akong idea or data na hawak tungkol po dyan, Mr. Chair. Well, kasi kanina, ang aking impression, ikaw ang binigyan ng task na ayusin yung mga ninja cops o disiplinahin itong mga ninja cops, no? And based on your story kanina when I was asking you, nakatutok ka doon sa pagdidisiplina nitong mga scalawags na ito na tinatawag mo nga kanina, ninja cops, ninja liit, bangketa cops, etc. etc. So hindi mo alam na tinransfer itong mga ito outside of their present assignments, transferred to another area in Mindanao. Hindi mo alam yun. Meron po akong narinig na tinransfer pero wala po akong data. Alam ko po na merong mga transfer na naganap, Mr. Chair. And sa pagkakalam mo, kaya sila tinransfer dahil I think to stop them from doing what they're doing. I did not hear you. I'm sorry. Pakiulit mo. To stop them from doing what they're doing during that time, Mr. Chair. To prevent them. To prevent them from continuing furthering their illegal activities, Mr. Chair. So, in other words, they were transferred in order for the organization to discipline them and prevent them from continuing their shenanigans. Tama? Tama po, Mr. Chair. O dahil ganun, meron bang nakasuhan? Again, Mr. Chair, wala po akong data kung So- ilan ang nakasuhan or meron. So hindi ikaw ang nasa sentro ng pagdisiplina sa ating mga scalawags kung ganun. Dahil wala kang alam eh.
Hindi po, Mr. Chair.